Okay lang anak kung naka-ano ako, noise cancellation, hindi kayo maririnig. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Dito pa rin tayo siyempre sa Hong Kong. Walang kabog-abog, nasa Hong Kong si Badong. Ang dami pong pangyayari kanina. Nakita po natin, napalitan na po yung Senate President. Legit na. Biglang nawala na po yung usapan na 12 ay majority, di ba? Biglang tanggap na po ng majority, ng new majority, na 13 ang kinakailangan. Sana naman this time, sumunod na po talaga sila sa konstitusyon, kung ano po yung nakalagay sa konstitusyon. Huwag na po nila ipagpilitan kasi po mahirap po, delikado po yan na depende sa interpretasyon. Dapat po stick tayo, no? Wala na tayong magagawa, yan na po yun. Baka sabihin nyo naman bakit hindi pinaglaban, bakit nakisama na yung iba. Ganun po talaga. Pag nakuha na po yung 13, ayan na po yun, no? So marami pong kaganapan. Nasopla po ni Pia Cayetano itong si Ontiveros. Nakita po natin na nasoplak din po ni Marcoleta yung mga taga-media. Nakita rin natin yung paglapit ni Joel Villanueva. Hindi po natin pinatatawad si Joel Villanueva, talagang naghudas po siya. Pero nakita natin na binati niya si Senator Marcoleta. Wag niyo nang gawa ng issue na bumaliktad na rin. Hindi po sila bumabaliktad, minority pa rin sila. Sila Marcoleta, sila Bongo, at yung iba pang minority. Talaga pong ganun. Pag naka-13, siya po yung majority na. Siya na po yung bagong Senate President. Dapat pong tanggapin yan ng lahat. Okay, eto lang po. Nagsabi po si Pulong Duterte na meron na raw pong ICC warrant of arrest si Senator Bongo at dalawa pang dating general. So talagang nakakapanlumo po to na balita na hindi na po kailangan di ba? Na ang nakakagulo po talaga sa Pilipinas, ito pong mga warrant of arrest ng ICC na to. Hindi na po dapat ipinatutupad to na okay naman po. Wala po akong problema sa mga warrant of arrest. Basta po, ito po ay dumaan sa local court. Kasi hindi na po tayo sakop ng ICC. No? Wala pong bansa na nagsusuko ng kanyang mamamayan sa isang dayuhang korte. Tanging Pilipinas lang po. No? Mali man o tama man, kinakailangan po. O kaya, para wala na pong usapin, dito nyo po sampahan si Bato, si Bongo, si Tatay Digong at iba pang pinagbibintangan ninyo na may kasalanan sa war on drugs. Hindi po namin yan pipigilan ang mga local korte. Kasi kinakailangan pong yung batas po ang mangibabaw, hindi po yung kanya-kanya. Kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanya lahat. Hindi po nararapat yung ganyan. Dapat po batas ng Pilipinas, korte ng Pilipinas. Anak, timplahan mo na rin nga ako ng kape niyan. Painit mo ng konti. Nagpainit ako, nakalimutan ko lang. Okay. Hindi taliwas po sa gustong palabasin na yung mga Duterte supporters ay mga hindi kumikilala sa batas. Kumikilala nga kami sa batas eh. Batas ng Pilipinas nga lang, hindi po batas ng dayuhan. Ngayon, eto po. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Puntahan po natin, ito po, ang sinabi ni Majority Floor Leader Mig Zubiri
Sabi po ni Mig Zubiri, apela namin sa lahat ng aming mga kasamahan na magtrabaho na tayo. Huwag na tayong magbangayan, wala nang away. Alam mo, Mig Zubiri, parang ang babait na po ang babait na ng mga tulpo, ang babait na po ng mga new majority black. Yung bago pong mayorya ng Senado, wag na tayong mag-away-away, magtrabaho na tayo. Ang tindi, no? Talagang kala mo wala naganap. Sana po nung naging president yun sila Cayetano, ginalang nyo rin. Katulad ng gusto ko yung igalang. At tuwan-tuwa po ko sa new minority. Natutuwa po ako kasi po hindi po sila yung tirang pikon, no? Sila po ay totoo na kumikilala sa batas ng Senado. Na may bago ng majority, may bago na pong Senate President, kinikilala po nila. Yung pagpunta po nila sa Senado, hindi po pantatraidor yun. Yun po ay pagkilala sa mayorya na hindi po ginawa sa kanila nung dating minority. Nung sila po yung naging majority, hindi po sila kinilala. In fact, lahat ginawa nila, pinababagsak yung ang dami lang sinabi, no? Kesyo pinababagsak yung imahe ng Senado. Kesyo nawala yung dignidad nung ilang araw. Ilang araw pa lang si Cayetano eh. Wala pang nagaganap, no? Talagang pinababa na nila agad-agad yung uy, anak, narito lang to. Yung minority, yung minority dati, bintang sila ng bintang na yung bagong majority ni Cayetano, pinababa yung dignidad ng Senado. Sana binigay nyo rin yung hinihiling nyo ngayon na magtrabaho na tayo, kalimutan na yung away-away. Sana ginawa nyo yan kahit isang araw lang sa panunungkulan ni Cayetano, no? Anyways, nariyan na yan. Badong, tinanggap mo na ba agad-agad? Alam nyo po, hindi naman po ako po ay Duterte. Actually, nakakatuwa po yung brief na agaw nila Alan Cayetano yung pamunuan. Pero alam naman po natin na bonus lang yan. Bonus lang yan sa laban natin na makarating sa 2028. Mahalal po si Vice President Sara Duterte. Sana itong panawagan ni Migs, sana pinanawagan mo yan noon, di ba? Okay, dito na po tayo sa mga reaction po. Nung pumasok po si Pia Cayetano, tinanong po siya, alam mo nyo, gusto ko tong ni Pia Cayetano kasi ang napakatagal niyang nanahimik siya. Matalino naman to si Pia Cayetano. Ewan ko lang, matagal siya nanahimik, matagal siya naging parte na majority ni Tito Soto. Ang tahitahimik niya nung majority siya eh. Ngayon, nung siya ay minority, gusto ko yung attitude niya. Buwat nung umiyak siya. Ito po ang sinabi ni Pia Cayetano tungkol po sa pagbabalik nila sa Senado. Parinig ko po sa inyo. Gustong-gusto ko to eh. Na parang palaban. Palaban ngayon si Pia Cayetano. Hindi katulad nung huli nakita ko siya na umiiyak. Alam mo, Pia Cayetano, yung mga kalaban mo, kalaban ng mga Duterte, siyempre na-adapt nyo na rin yan dahil kinalaban nyo sila eh. Yung mga yan, parang mga mga buitre. Once na nagpakita ka ng kahinaan dyan sa mga yan, lalo kang kakainin ng buhay. Yung mga kalaban natin sa politika, hindi po yan yung iiyak ka, kala mo kaaawaan ka ng mga yan. Mas gusto ko tong attitude na to ni Pia Cayetano ngayon. Ito po, pakinggan natin. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13,
Yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Sabay mic drop, sabay talikod, di ba? Oh, di ba? 13, di ba? Suportahan niyo, ma'am, yung bago. Antindi, no? Antindi ng binitawan ni Pia Cayetano. Isa pa nga Pia Cayetano. Kung may mic lang si Pia Cayetano, ito po yung tinatawag na mic drop eh. Tignan nyo naman yung attitude ni ating. Bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Oh, di ba? May 13, di ba? May 13 sila. Kasi tinanong eh, susuportahan niyo po ba yung bagong majority? Ano ba nakalagay sa rules? May 13, di ba? So, ano yung sabi ng rules? Ano yung sabi ng Constitution? Pag may 13, walang problema. Kaya naman nagkaroon ng problema, pinipilit kasi nila na yung 12, yun na ang bagong 13. Sino po nagpilit? Yun pong new majority. Doon lang naman po nagkakagulo eh. Pag yung hindi po nila pag hindi po nila sinunod yung kung ano yung nakalagay sa Constitution. Sana ito pong nangyari po na to. Maging ano na po to, maging aral na po to sa Senado na sumunod lang kayo sa Constitution. 13 ang majority. 13 to have a quorum. Yun lang, ganun lang po kasimple. 'Di ba? Okay. At gusto ko yung attitude na yun ni Pia Cayetano. Hindi ka magbabait-baitan. Mukhang mataray siya sa media kasi alam na nila eh. Ang media talaga, pag ikaw nagpakita ka sa media na bait-baitan ka dyan sa mga yan, hindi na po kinakailangan. Okay lang po, welcome po lahat dito. Kahit po anong politika nyo, welcome po kayo dito. Huwag niyong problemahin yan, hayaan nyo ako mamblema dyan sa mga yan. Para, ba't naman kayo takot na takot kung may pumapasok po rito sa atin na taga-ibang panig? Ano po ba nakakatakot sa mga argumento nila? Baka sa mga ibang vlogger po, takot na takot sila. Basta hindi lang ba nambabastos eh. Kung nambabastos na, doon lang natin sila. Pero kung okay naman, nakikipag-argumento, wag po kayo matakot. Okay, eto po. Eto nakakahiya, Sinopla. Di ba? Kawatano, the first SP with 3 sessions. O katulad niyan, Kawatano ang tawag. Sabi sa inyo, pwede kayong makipag-argumento, pero wag kayong warning na sa'yo, Brad. Alam mo, Brad, walang problema rito, talakayan kayo na maayos, wag kayong mambastos. Yun lang. Kasi kung mambabastos kayo, ibig sabihin, wala talaga kayong kakayahang makipag-argumento. Maraming matatalino dyan. Mananawa kayo sa ka-argumento. Ito po nakakahiya po. Soplak si Hontiveros. Dito po kay Pia Cayetano. Gusto ko yung attitude ni Cayetano ngayon, ni Pia Cayetano. Palaban na nasa ayon naman sa rules ng Senado. Sabi ni Pia Cayetano, kasi magbibigay siya ng amendment sa batas na pinag-usapan ng umaga. Tandaan nyo, nagpakita sila hapon na. Nung umaga, syempre, wala naman nakakaalam na hindi, wait and see lang sila kung talagang makaka-13, di ba? Pero alam na natin yan eh. Ito po sabi ni Pia Cayetano, thank you to Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. Sagot po ni Hontiveros, you're welcome, Mr. President. Sabi naman ni Pia Cayetano na ngumingiti, ang ganda ng ngiti. No, I thank the Majority Floor Leader, not your honor.
Because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Arago. Okay. Tignan niyo po yung mukha ni Pia Cayetano. Sabi niya, hindi kita pinasasalamatan. Ang pinasasalamatan ko yung majority floor leader. Hindi ikaw. Bakit ka you're welcome? Pahiya na naman si Hontiveros. Okay. Susuportahan niyo, ma'am, yung bagong Yung mga kalyado po ni Cayetano, ayan, dahil may 13 na yung sila Win Gatchalian, ganun po talaga, lumaban ka pag nasa katwiran. Pero pag nasa rules naman po, na pag 13 pwede na magpalit ng senador, Senate President, okay na po sila. Punta na po tayo sa ibang mga balita, maliban po dyan. Ito lang muna, bago dito kay Pulong Duterte. Today, Joel Villanueva, ito po, maganda po to. Religious siguro tong tao na to. Today, Joel Villanueva marked safe by Jesus. Jesus Remulla, the ombudsman. Jesus Remulla pala. Ang ganda. Today, Joel Villanueva marked safe by Jesus. Jesus Remulla, the ombudsman. Congratulations kay Joel Villanueva. Tatanungin niyo po ako. Tanong po sino raw, may nakita ko, sino raw masudas? Si Chis Escudero o si Joel Villanueva? Pareho silang hudas, di ba? Pero si Villanueva, mas tuso pa sa hudas. Kasi at least si Chis Escudero, hindi ko po sinabi. Ako, naniniwala ko pareho silang hudas. Pero at least si Chis Escudero, tumaya siya di ba? Tinignan niya muna teka muna. Si Chis Escudero, hindi niya alam kung anong mangyayari sa panghuhudas niya. Kumbaga, nauna siya, bahala na, basta ako, sasapi ako kay Win Gatchalian. Wala nang usapan. Tapos, ikundina ako, okay. Wala. Ganon Ganon yung attitude. Si Villanueva, ang tagal, di ba? Tinitignan niya muna, ano bang mangyayari kay Chis? Buhay naman si Chis. Na-realize ni Villanueva, hindi naman pala siya tatakbo na sa 2028. Kasi kung tatakbo siya sa 2028, malamang talagang magdalawang isip siya sa pagbaliktad. Pero ito kasi, ang mawawala sa kanya, kaso. Wag na tayo magbulahan. Kumbaga, tinitignan niya Etong dalawa na to na si Chis, ano kaya mangyari kay Chis? Pag bumaliktad to, mawawalan talaga ng kaso. Wais di ba? Mawawalan ba kaya talaga ng kaso? Baka naman kasi pagka tuluyan pa rin ni Jesus Remulla ng ombudsman, no? Kahit na bumaliktad na, sayang yung pantatraidor, sayang yung panghudas, sayang yung kukondinahin ka ng mga Duterte supporters, tapos makukulong ka rin pala. So, pinatagal niya, di ba? Ang tagal Ang tagal din ng ilang araw din yung lumipas Nung nakita niya, totoo, nawala ng kaso si Chis, tsaka lang siya bumaliktad. Kumbaga, hudas na, wais pa. Tignan niya muna. Nung nakita niya buhay pa si Chis, hindi nakulong, pwede na siyang bumaliktad. Di ba? Anin niya naman yung boto ng mga DDS. Kasi alam niya, hindi na siya mananalo Kung tatakbo siya na senador. Na-realize
natin ngayon na hindi pala talaga tatakbo. Tinignan niya muna kung talagang totoo. Susundin. Kaya ang challenge natin rito kay Jesus Remulla, Mr. Ombudsman, lahat ng tao napakinggan yung sinabi ni Jinggoy na pag bumaliktad ka, hindi ka nakakasuhan. Sabi nyo, etong tatlo na to, nung December pa yan, yung tatlo na yan eh. Sabi ni Jesus Remulla, kakasuhan. Mas mainit pa nga sila kay Chis Escudero di ba? Kasi si Chis Escudero yung nagbasura ng ng impeachment eh. Kakasuhan. Tapos biglang mawawala yung kaso. Kaya talagang hudas na, tuso pa. Baka mabaliwala yung panghuhudas niya. Yan si Joel Villanueva. Kaya kung bakit mas asar si Joel. Kasi at least si Chis Escudero, hindi niya pa alam eh. Totoo ba to? Ako po nasa Hong Kong. Hong Kong po ako. Okay, anyways. Yan po, no? Kung sino masuda sa kanya, pareho silang hudas, pero mas tuso si Joel Villanueva. Kaya kita niyo yung niya, yung kanyang attitude, hindi siya mapakali. Iwas siya ng iwas sa tanong ng mga reporter. Yun talaga eh. Ganun talaga ang aabutin mo pag wala kang pakundangan. Okay, ngayon po, dahil special session, alam nyo naman, may mahalaga po sila. In fairness, in fairness po sa Senado, may naipasa po silang batas ngayon. Congratulations, mga senator. Talagang at least totoo na nagtrabaho sila kasi may naipasa silang batas. Ito po, nakabinbin po to. Napaka-importante po ng batas na to. Kung hindi sila nag-special session, hindi sana ma-aprobahan tong batas na to. Ang alam ko, ano na to eh. Third reading na, no? Ikatlo at pinal na pagbasa. O, tignan nyo. Akala natin sila kaya nag-special session para lang maging legit na. Congratulations, Win, Gatchalian, congratulations. Ikaw na talagang legit. Sana hindi ka na sana hindi ka na muna pinagpilitan yung sarili mo. Sana naghintay na lang kayo ng 13, di ba? Okay. Para hindi ka nagmukhang kontrabida. Pero ganun pa man, pinatunayan nyo talaga na talagang kayo po ay nagtrabaho, di ba? Ano yung sinasabi nyo na walang batas? Eto po, nakapagpasa po sila ng batas ngayon. Aprobado po ng Senado. Kung wala pong special session, hindi po maipapasa itong napaka-importante po nito. Buhay at kamatayan po nating mga Pilipino nakataya dito. Congratulations po sa Senate dahil napakagaling. Special session, pinasa po nila yung batas na ito. Congratulations po sa inyo lahat, mapa-majority, mapa-minority. Yan po, natutuwa po ako na tinutuon nyo po na kaya kayo nag-session, hindi lang para maging legit si Gatchalian. Kaya kayo nag-session dahil talagang gusto nyo magpasa ng mga importanteng batas. Ito po ang panukalang batas. Senado inaprobahan ng panukalang gawing national orchid ang waling-waling. Congratulations po. Diyan po nakasalalay ang kinabukasan po ng Pilipinas. Ngayon pong national orchid na ang waling-waling, makakampante na po tayo. Antindi, nagulat po ako. Sabi ko, ha? Ang pinasa po nilang batas na napaka-importante po, buhay at kamatayan. National orchid na ang waling-waling. Congratulations. Ang laki, no? Ang tindi po. Talagang ito po yung... Dito po sila nanghihinayang sa batas na ito. Waling-waling, isa ng national
ang national orchid. Hindi pa po napapalitan yung yung national flower, sampagita pa rin. Waling-waling po ay national orchid. Mga boss, kalimutan natin. Tindi. No? Sabing managawa. Tapos na yun, sport lang. Magtrabaho na tayo. Ito po si Doon sa Idol. May Kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabing, mga nagawa. Tapos na yun, sport lang. Magtrabaho na tayo. Sir, papayag ba kayo na nasa inyo ang leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator Ang. Hindi pwede kasi kami na yung bago na wala. Sir, madadagdagan pa ba si Senator Joel yung sunod pa? Okay, magtrabaho na raw tayo. This is my message. Congratulations po sa pagtatrabaho nyo. Ngayon po ay may national orchid na tayo ng waling-waling. Maraming salamat sa inyong pagtatrabaho para sa bayan. Okay, punta na po tayo rito. Breaking news, Chis Escudero itatalaga umano bilang presiding officer sa impeachment trial ni BP Sara. Okay. So, hindi na po bago to, pinalutang na po nila yan. At least, kasi dalawa pinagpipilian nila eh. Si Chis Escudero tsaka si Kiko Pangilinan. Hindi po, Sampaguita. Alam ko, Sampaguita national flower pa rin eh. Waling-waling national orchid. Bayaan nyo po, alam kong interesado kayo dyan. Bayaan nyo po, isa-search natin. Chis Escudero po, itatalaga bilang presiding officer. Kasi po, mahirap po mag-preside sa impeachment ng hindi ka abogado. So, ang pinagpipilian po ay si Kiko Pangilinan tsaka si Chis Escudero. Si Gatchalian, ipapaubaya niya. Maraming salamat, Gatchalian, kasi talaga naman, no, mahirapan po kasi matatalino yung mga abogado. Nakita ko na po yan, dalawang impeachment trial kay Erap at tsaka dito kay Corona. Antitindi po ng mga objection ng mga yan. At ang bilis po mag-rule ng presiding officer. Hindi po pwedeng, hindi po katulad ng ginagawa nila sa Senate yan na pag may hindi sila sigurado, mag-take ng break, magre-recess sila o suspended for 1 minute. Hindi po pwede yun. Okay. Mabuti naman, good choice po kung si Chis Escudero. Kasi si Kiko Pangilinan, naku po, pandidilatan lang kayo ng mata niyan, tataasan lang kayo ng boses. Pero at least kahit papano si Chis Escudero, maalam po talaga sa batas. Kung ako po, okay ako rin kay Chis Escudero. Di ba? Kahit na ano man naman gawin nila, hindi naman nila kayang sinasabi nyo, paano yan badong? Hindi atin yung magpe-preside. Alam nyo po, presiding officer lang po. Mga senator judges to mga to. Siyempre, depende po yan. Narinig nyo na si Madriaga, di ba? Yan po isa sa kanilang mga witnesses against BP Sara. Narinig nyo na po kung paano siya mag-witness. Sa tingin nyo ba makakalagpas yan? Sabi ko nga, si Madriaga at si Trillanes, nung nag-testify dun sa hearing lang po yun eh. Nag-testify dun sa hearing, wala naman pong nagko-cross-examine sa kanila. Kita nyo, wala pang cross-examine pero lumalabas na po yung mga kasinungalingan ni Madriaga, di ba? Si Trillanes naman, kahit hindi na cross-examine, siya mismo yung nagsasabi na yung mga tinetestigo niya, nagtetestify siya doon sa mga kaso na hindi naman niya personal na alam. May nakapagsabi sa kanya na
siya po ay nag-imbestiga. Nag-imbestiga, hindi hindi naman po siya investigador. Di ba? Hindi naman siya NBI. Hindi naman siya police. Nag-imbestiga lang siya bilang private citizen. Oh, yun yung testimonya ni Trillanes eh. May nakapagsabi, may nakapagbigay ng impormasyon, inimbestigahan nila. Si Madriaga naman, mga tao lang po. Kunwari, nag-testify ngayon yung mga tao, ay si Madriaga. Halimbawa, yung nag-testify na binigyan niya ng painting si BP Sara, yung mismong pintor ang nagsabi na, ako nagregalo kay BP Sara niyan. At saka, hindi mo ako scholar. Di ba? Yung sinabi ni Madriaga na nag-withdraw ng pera dun sa non-existing bank sa loob na non-existing mall. Mga tao po dun sa Pampanga nagsabi na walang mall na ganyan dito sa lugar namin. Di ba? Kaya po, paano pa pagka krinos-examine si Madriaga? Kaya nga po, hindi naman tayo mga judge eh. Hayaan na natin sa mga senador yan. Pero hindi po kasi yan eh. Hindi po kasi yan yung usapin na kaya kami gusto naming mapalitan yung Senate presidency noon. Kasi ayaw nila mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Ngayon ang tanong, mag-iimbestiga ba si Tulfo? Mukhang wala naman siyang balak mag-imbestiga. All Casino Boat Racing Festival? Ba okay yan ah. Sa Macau ba yan? Ilang oras ba biyahe sa Macau? Parang gusto ko yan ah. Okay, punta na po tayo rito sa sinabi po ni Congressman Pulong Duterte. Ito po. Ayon po kay Pulong Duterte, sa kanyang reliable source, na si Senator Bongo daw po ay na-issuehan na ng ICC warrant of arrest. Kasama po yung dalawang dating opisyal ng pulisya. Sa kanyang social media post, hindi itinago ni Pulong ang kanyang pagkadismaya at galit sa umano'y paggamit ng ICC laban sa kalaban sa politika. Wala na ba talaga katapusan ng administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa ninyo? Iginiit din niya na hindi dapat gamitin ng mga ahensya ng gobyerno upang patahimikin ang mga kalaban sa politika. Huwag gamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC kaugnay ng umano'y arrest warrants laban kay Senator Bongo. Alam niyo po, mahirap po yan. Ganyan din po kay Bato. Lagi po nilang sinasabi, wala pang kumpirmasyon, wala pang sinasabi yung ICC kung meron talagang warrant of arrest. Nung nagpakita po si Bato, biglang may warrant of arrest na sa ICC. Ngayon po, baka mabulaga na lang tayo pag si Bongo po huli na sa Senado na naman. Alam niyo, nakakatuwa kay Alan Peter Cayetano. Ipinagtanggol niya po si Senator Bato. Ang tanong kay Sherwin Gatchalian, kaya niya bang ipagtanggol na hindi ipahuli si Senator Bongo? Tandaan po ninyo, wala po tayong problema sa warrant of arrest. Sabi nga natin, fugitive yung mga iba
Kasi may warrant of arrest sila. Si Bato po, hindi po fugitive yan ng Pilipinas. Dahil dayuhang korte po yung nag-warrant of arrest. Matagal na pong wala si Pangulong Duterte dito. Bakit hindi nyo pasampahan? Ibig nyo sabihin, kontrolado pa rin ni Tatay Digong lahat ng korte sa Pilipinas. Napaka-imposible, di ba? Siya nga eh. Nakakulong ngayon. Sana si Bato nakita natin. PNP chief siya nun. Ang hindi lang katanggap-tanggap sa atin, sumusunod si Bato sa legal na order. Legal po yung ginawa ng PNP. Bakit po? Hindi naman po illegal lang. Hindi po illegal yung hindi po legal ang droga sa Pilipinas. So yung ginawa po ng PNP na pagkukundak po ng war on drugs ay legal po yun. Ngayon, kung meron pong pagmamalabis yung ilang kapulisan, mismo si Pangulong Duterte ang tumulong para yung kaso ni Kian, eto tinatago nila eh. Binabandera nila lagi si Kian. Samantalang hindi nila pinaalam sa mga tao na si Pangulong Duterte po yung instrumental para mapakulong yung nagpapatay kay Kian. Yan ang katotohanan. Oh. Kaya sana, Supreme Court, panawagan po namin sa inyo, ang nakakagulo na po itong mga ICC warrant of arrest eh. Isampasyan nyo lang. Sabihin nyo lang na walang visa ang ICC warrant of arrest kung wala tong katumbas na warrant of arrest galing sa local court. O kaya sabihin nyo na hindi na tayo saklaw ng mga warrant of arrest ng ICC dahil hindi na tayo sakop. Hindi na po pwede ang ipatupad dito. Mas mismo, pag may order po yung Supreme Court na hindi po pwedeng ipatupad ang ICC warrant of arrest sa Pilipinas by himself, yung ICC lang, matitigil na po yan. Sana po gampanan nyo rin yung tungkulin ninyo. Kasi itong imbes po na yung gobyerno yung gustong matahimik eh. Hindi po eh. Yung panghuhuli po nila sa mga senador, yan po ang nakagulo. Di ba? Yan ang nakagulo yung hinabol nila si Bato. Yan ang nakagulo nung gabi na gusto pa nilang issuean ng warrant of arrest si Bato. Bakit si may NBI doon? Magbabantay ng mga painting ng GSIS? Ang point lang dito, Supreme Court, tumulong naman kayo sa pagiging para hindi po magulo ang Pilipinas. Magpasya po kayo, sabihin ninyo na walang visa yung mga warrant of arrest ng ICC. Tapos, maski po yung mga kapulisan o NBI o susunod po yan sa batas. Ay siyempre, utos sa kanila na ulihin yung may warrant of arrest ng ICC. Hindi nyo masisisi yung mga inuutusan lang yan eh. Pag hindi ko ba alaman lahat, stupid na. O, tanong ko sa'yo. Eto, may sabi, hindi ko alam kung yan mismo yung Tagalog niyan. Stupid daw ako kasi hindi ko naman daw alaman lahat. Ikaw ba alam mo ang lahat? Eh di stupid ka. Huwag niyo po alisin. Mamaya, natin yan. Masarap po yung mga kausap yung mga ganyan tao eh. Okay, punta na po tayo sa iba pang mga balita. So nakikiisa po tayo sa pagdadalamhati po nila Pulong Duterte kasi nakita na po nila eh. Nakakulong yung tatay nila doon. Tapos si Bongo. Ano po kinalaman ni Bongo dyan? Sa ICC.
Ano po kinalaman ni Bongo sa AJK at sa si Bato pa pwede kasi siya yung chief of police eh. 'Di ba? Talagang tsaka siya talaga yung sinasabi niya na siya yung sa tukang. Eh ano naman ngayon? Illegal naman po yung tukang. Imaginein po ninyo sa mga ICC po na hindi po nakakaunawa. Milyon po ang sumuko sa tukang. Milyon. Ilan lang po yung namatay. So hindi po totoo na sila patay lang ng patay. Yung tukang po talaga, ang purpose nun, pagbaguhin yung mga adik. Di ba? Dalawa po yung ine-expect namin pasyan nyo, Supreme Court eh. Una, pagpasyahan nyo na kung legal ba o hindi yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Ikalawa, legal ba o hindi yung pagpapatupad ng ICC warrant of arrest. Kahit direkta po, pwede na po bang magdirektang manghuli yung NBI? Pwede po bang gawin ng ICC na ang gawin po nila tagahuli NBI o mga kapulisan nang wala pong ibang nag-uutos kundi yung dala-dala nila, nagkusa na sila na warrant of arrest ng ICC lang? Pwede po bang ipatupad yan sa mga non-member countries? Tayo lang po yung ganyan. Tayo lang po yung non-member country na pinoproblema natin yung warrant of arrest ng ICC. Ang dami pong non-member country na may warrant of arrest ang ICC. Doon po pinapakita sa lahat, napapakita lang na sunod-sunuran tayo. Sunod-sunuran tayo sa dayuhang korte. Sunod-sunuran tayo sa dayuhan hanggang ngayon. Okay, punta po tayo sa mga iba pa narito. Okay, ito po ang litanya ni Senator Mig Zubiri. Nais lang namin pasalamatan si Senator Joel dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa Senado. Naging ano pa, no? Congratulations, Joel, ha? Joel Villanueva. Sa pagbaliktad mo, hero ka pa ngayon. Pinasasalamatan ka pa ni Mig Zubiri dahil sa pagmamahal mo sa bayan at sa Senado. Ibang klase ka talaga, Joel. Naging hero ka pa, pero sa tingin po namin, mga supporter po ng mga Duterte, isa kang Judas. Ito maganda. Pareho kami ni Senator Amy. Ito po, nakalimutan na natin lahat eh. Kahapon ko pa to sinasabi. Ito sabi ni Amy, ngayon nagawa na nilang utos sa kanila. Tanungin nyo sila kung may threat pa ba sa Senado. Huwag nyo pong kalimutan yung sinabi nyong may threat sa Senado. Yan yung problema, no? Kayang-kayang magsinungaling ng lideratong ito sa atin. Sabi nila, isasara namin yung Senado, work from home kasi may threat. Security threat. Sinasabi pa nila na, may talagang, Ngayon, ang tanong ni Senator Amy, si Senator Amy na lang kasi kahapon ko pa tinatanong, ngayon ba nawala na yung threat? Sinabi lang ni BBM, mag-session kayo. Kunwari tayo yung mga nanggugulo. Ay, magsisession na sila. Atras na tayo. Di ba yan yung gusto nila? Kung totoo po yun, di ba yan yung gusto naman ng gugulo? Yung may session tapos manggugulo sila. Diyan nyo po makikita kung gaano katiwa-tiwala yung sinasabi ni Win Gatchalian. Win Gatchalian, hindi ka ba magpapaliwanag tungkol sa sinasabi mong nanggugulo sa Senado? Wala na ngayon nanggugulo dahil may session na kayo. Wala na nung 12 pa lang kayo, may nanggugulo sa Senado. Ngayon 13 na kayo, wala na nanggugulo. Sino kaya yung nanggugulo sa Senado? Dahil 12 pa lang kami,
Huwag tayong magsipasok lahat kasi may nanggugulo sa Senado. Anong ginawa niyo solusyon? Para nawala yung nanggugulo. Kasi para sa susunod na may manggulo sa Senado, i-adapt nila yung ginawa mo. Win Gatchalian, ano ba yung ginawa mo? Nag-utos lang na special session na wala na. Ay, takot kami sa salitang special. Special session. Takot kami dyan. Anong gagawin? Atras na kami, hindi na kami manggugulo sa Senado kasi narinig namin yung may special session. Anong koneksyon ng ilang araw lang ang nakalipas may nanggugulo sa Senado. Ngayon wala na nanggugulo. Pag-isipan po natin mga kapatid. At ngayon po, handa na tayong tumanggap ng mga katanungan. Ayan. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Teka, dito ako magbabasa sa Tagalog.